Happy New Year mga kapuso, narito na tayo sa episode 36 ng Stolen Life. Kumakain nga ng hapunan nitong si Tia Belen at nanonood siya sa cellphone ng balita. Ayon sa balita, meron doon naganap na hostage taking na mismo nga inmate ang ng hostage ng kanyang kapwa inmate na nagngangalang si Para Rigor. Kaya naman napatuwa itong si Auntie Belen, sabi niya, kita mo nga naman ang karma no, kapag minamalas nga naman itong si Lucy. Si Lucy yan eh. Ngunit ayon doon sa reporter, meron pa raw itong isa pang hostage na nagngangalang si Lucy Rigor, ang mismong bisita ng inmate or biktima, at ito raw yung napuruhan. Kaya nag-hysterical itong si Auntie Belen, kumbaga karma is real. Ngayon, nagkamali na nga itong si fake Lucy. Sabi naman ni Darius, wag ka munang gagalaw. Masakit pa. Love, ayoko na talagang mamatay. Ipaglalaban ko ang buhay na to, makasama lang kayo. Ayoko pang mamatay, gusto ko pa kayong makasama. Sabi naman ni Darius, hindi mangyayari yun, love. Ngayon nandito na ako. Ako mismo ang magpoprotekta sa'yo. Talaga ba, love? Oo. Hindi ko nahayaan pa mangyari yan sa'yo. Sabi naman ni Madam Ason, so idadagdag ba natin dito sa kaso kay Para dahil siya ang dahilan kung bakit nabaril ka, Lucy? Sabi naman ni Darius, wag na po mamita, wag na po. Ngayon humentra itong si Joy, sabi niya, bro, ano ba naman kasi ginagawa mo doon? Ba't ka naman kasi pumunta? Yan tuloy napahamak ka. Sabi naman ni Madam Ason, so sinisisi mo ngayon ng best friend mo. Sa true lang tayo, di ba bro? Di ba real talk naman tayo lagi? Ano ba kasi talaga ang pinunta mo doon? Sabi naman ni fake Lucy, kinausap ko lang naman si Para, gusto kong makasiguro kung lalaban ba siya o mag-aapela ba siya doon sa kaso na inihain sa kanya. Sabi naman ni Darius, oo nga, nandoon na nga tayo, pero wag mo na ulit-uulitin yung love. Hindi na talaga, promise, hindi ko na gagawin pa. Ngayon eto na nga, nireport na nga ni Joy sa best friend niya kay fake Para, at sinabi nga niya na okay na nga ito, na nagkamalay na, naging okay ang operasyon. Ngayon sabi naman ni fake Para, mabuti na rin yun at ligtas siya. Talaga lang bro ha, talaga lang nag-aalala ka pa rin dyan sa pinsan mo. Siyempre naman bro, kasi kapag nawala siya, hindi na ako makakabalik pa sa katawan ko. So sabi naman ni Joyce, so ang ibig mo sabihin lagi kong babantayan yung pinsan mo. Sukang-suka na nga ako eh. Kapag nakikita kong magkasama sila ni Darius, samantalang nandito yung legal na asawa, yung tunay na asawa, ikaw, nakakulong. Tapos lagi kong babantayan yung kilos at galaw niyang pinsan mo. Oo bro, alam ko mabigat yun para sa'yo, pero kinakailangan mo tong gawin sa ngayon para sa akin. Para sa akin na lamang bro, pakiusap. No? So, yun na nga, kailangan talagang tiisin ito ni Joyce na pakisamahan at bantayan, lagi nga tignan ang mga kilos at galaw ni fake Lucy. Samantala, pinuntahan na nga ni Auntie Belen itong bahay nga ni na Darius. Sinisigawan niya si Isaac, sabi niya, alam ko nagsisinungaling ka lang, sabihin mo na sa akin kung saan talaga dinala ni Rigor or ng pamilya Rigor si Lucy. Gusto ko siyang makita. Sinuway siya ni Madam Ason. Hoy, ano yan? Ha? Ba't ka pumunta dito? Alam ko po galit po kayo sa akin, pero gusto ko lang po talaga malaman kung saan po ba dinala. Saang hospital po nakakonfine ngayon ng anak ko si Lucy. Kinukonta ko po siya kagabi, hindi niya po sinasagot yung mga tawag ko. Lumayas ka na dito. Nasigawan siya ni Madam Ason. Sabi niya para pakiusapan ulit si Lucy na wag niyang kasuhan yung anak mo, wag niyang idagdag ng kaso. Sabi ni Madam Ason, sinabi na nga umalis ka na dito, hindi namin sasabihin. Ngayon naantala yung sagutan nila dahil dumating na nga itong mag-asawa. Nakauwi na nga itong si Lucy, diba? Na-discharge na sa hospital. Ngayon, pagbaba ni Darius, sabi ni Auntie Belen, Darius, alam kong ayaw mo sa akin. Hindi naman kayo ang pinunta ko dito eh. Nandito lang ako para kay nakatakbo na siya. Nilagpasan niya na si Darius. Ngayon, pagpasok ni Auntie Belen, nakita niya si fake Lucy. Natawag niya na anak. Kaya tuloy napatahimik na lang si fake Lucy. Para bang hindi na siya nakagalaw. Nagulat din si Lola Ason saka si Darius. Sabi ni Darius, teka, ba't niyo siya tinatawag na anak? Sabi naman ni Auntie Belen, Lucy, okay ka lang ba?
syempre kaya ko naman siya tinatawag na anak kasi alam mo naman 'di ba Darius, pamangkin ko siya. Pamilya na rin ang turing ko sa kanya, parang anak ko na siya. Ganon, sabi naman ni Aling Ason. So, pamangkin ang tawag mo sa kanya kasi may kailangan ka. Gusto mo kausapin siya para iurong niya yung kaso laban sa anak mo. Pwede ba umalis ka na? Lucy, sabihin mo na nga itong babaeng to, umalis na siya at huwag na siya makabalik-balik pa dito. Sabi ni Madam Ason, no? Ngayon sabi naman ni Lucy, napasalita na rin. Pwede po ba Auntie Belen, umalis na kayo? Hindi ko kayo kailangan. Lagi na lang ako napapahama kapag nandiyan kayong mag-ina. Huwag na kayong may kipagkita sa akin. Kung maaari lang, utang na loob, sabi niya, no? Pinagsigawan niya, pinagtaasan niya ng boses si Auntie Belen. Talagang galit na galit siya kunwari. At narinig yun ni na Isaac, yung gwardiya, saka ni Aling Bering, yung katulong. So nakaalis na nga tong si Auntie Belen at nasigawan pa ni Madam Ason. Ngayon nag-uusap tong mga marites na Aling Bering saka si Isaac. Sabi niya, ngayon ko lang talaga nakita si Ma'am Lucy ng ganun, Aling Bering. Yung bang ang lakas-lakas ng boses niya, pinagtaasan niya ng boses yung tiyahin niya. Kaya nga tama ka dyan Isaac akalain mo yung wala sa itsura, no? Malaanghel ang muka. Yun pala, kaya palang makasigaw ng ganun. Si Ma'am Lucy, hindi niyong kayang manigaw o pagtaasan ng boses yung bawat miyembro ng pamilya niya. Maski nga si Cheska, hindi pa niya nagagawa yun. Kaya nga ako nagtataka sabi naman ni Isaac. Kaya niya lang naman nagagawa yun dahil nga po sa nangyari. Kaya nga, maski naman ako, hindi ko naman talaga mapapatawad yung tiyahin ko, no, kung ako yung malagay sa kalagayan ni Ma'am Lucy dahil sa mga kawalang niya ang ginawa na mag-inang yon. At saka pinagkukumpara mo ba sila? Sabi kasi ni Isaac, alam mo parang natutulad na si Ma'am Lucy kay pare. Sabi, no, alam mo magpinsan sila pero hindi sila magkauri. Mamamatay tao yung si Ma'am Lucy hindi. Team Lucy pa rin ako, no. Aminin mo nga sa akin, Isaac, team para ka pa rin ba? Sabi, no? Ngayon ito na nga, gumising na nga tong si Fake Lucy at dinalhan siya ng pagkain ni Darius. Huwag ka nang gagalaw, ako na bahala. Ito, ako nagluto nito, kainin mo to para sa'yo to, sabi ni Darius. Alam mo love, nandito ako para alagaan ka, proteksyonan ka, at lalo pa kitang mamahalin ngayon. Hindi na ako makakapayag na maulit pa ulit to sa'yo. So napaisip na lamang si or si Fake Lucy, sabi niya, ang sarap pala sa pakiramdam na merong pamilya nagmamahal sa'yo. Dito niya yung naramdaman na Cheska saka kay Darius. Kaya sa pagkakataong to, mas lalo siyang mapapamahal kay Darius. Umentra din si Cheska, sabi niya, Mami, flowers for you. Para saan to anak? Kasi po, you're brave enough. Marami ka pong sakripisyong ginawa sa amin, saka po nalagpasan mo itong struggles na to, nakasurvive ka. Kaya para sa'yo po itong flowers na to, Mami. Ngayon, itinabi siya ni Darius, sabi niya, maingat lang maingat kasi may sugat pa Mami mo, itatabi kita. Ngayon, pagkagising niya ng umaga, dinalhan pa rin siya ng breakfast ni Darius. Ayan, no. So, talagang alaga siya, ginagawa siyang prinsesa. Para nga naman, makarecover siya agad. Pagkatapos nun, sumunod na oras, pinapasyal siya ni Cheska para ma-exercise at nakainom na rin siya ng gamot. Kararating lang ni Darius galing sa trabaho. Sabi naman, ang galing talaga ng nurse ko. Sabi naman ni Cheska, syempre naman daddy, kakainom lang ni mami ng gamot niya, saka nag-exercise na rin siya para mapadali po yung pag-recover niya. Sabi naman ni Fake Lucy, bantay sarado ko dyan sa nurse mo, sabi niya. Ngayon eto na, nung dumating naman si Darius nung gabi, sumunod na gabi, nagulat siya kasi may pa-surprise para sa kanya mag-ina niya. Love, surprise, para saan to love? Kasi marami kang nagawa sa akin itong mga nagdaang araw, kaya bilang pasasalamat, nag-order na lamang ako ng pagkain para sa'yo. Kasi marami kang nagawa sa akin hanggang sa nakarecover na nga ako. Sabi naman ni Cheska, alam mo ba daddy, tinulungan ko si mami na mag-prepare. So nung halikan na si Fake Lucy ni Darius sa may noo, umentra na naman tong si Fake Lucy, sabi niya, ayan ka na naman ginagawa mo akong lola. Bigla siyang nainis. Sabi naman ni Darius, napatanong siya, ba't ka ganyan love? Hindi ka naman ganyan Diba sanay na sanay ka na ginagawa natin to, na hinalikan kita sa noo? Sabi naman ni Cheska, daddy, is okay lang naman po na mabago po yung kiss ninyo ni mami kasi meron po ako napanood sa anime sabi niya.
Sabi naman ni Fake Lucy, sorry na love, naglalambing lang naman ako. Samantala ito namang si Joyce, pinuntahan si Aling Bereng. Sabi ni Aling Bereng, gusto mo ba tawagin ko si Ma'am Lucy? Ay hindi na ho, nandito lang po ako para kamustahin ko po si Cheska. Kamusta ho ba siya? Pinapagalitan pa rin po ba siya ni mama niya? Ay hindi na po Ma'am Joyce, nagbago na po si Ma'am Lucy. Opo, nagbalik na po sa normal. Kala ko nga po hindi na po babalik sa dati pa si Ma'am Lucy. Ngayon po okay na sila. Siguro po dala lang din po talaga ng problema yon, kaya po napapagalitan at napapabayaan niya noon si Cheska. Ngayon dumating si Isaac, sabi niya, Ma'am Joyce, nandiyan ka pala. Gusto ba tawagin ko si Ma'am Lucy? Wag na Isaac. Ngayon eto na. Sabi naman ni Cheska nga, meron nga daw siya napanood na anime na gantong klaseng halik. Pwede pa naman daw mabago yun. Sabi nga ni Mami, Daddy, lahat naman po ng bagay sa mundo ay pwede magbago. Sabi naman ni Darius, so yung kiss natin hindi na pwedeng gawin. Sabi naman ni Cheska, pwede naman po. Pero pagdating kay Mami, pwede pong maiba yung kiss mo. Ganito po yun, no, Mami, subukan natin. Tapos sinubukan niya ni Darius sa ni Fake Lucy. Nagustuhan naman ni Lucy yung ganung kiss. Natutuwa naman si Cheska, pinaulit niya ulit. Ngayon, naantala yung banding din ng tatlo, yung sweetness nila, dahil dumating nga si Joyce. Sabi nga ni Joyce, bro, nandito ka pala. Oo, meron akong dala. Ito, pastries, oh. Pagsaluhan natin. Nandito lang naman ako para kamustahin kayo. Mabuti pa, Joyce, samahan mo na kami kumain ng hapunan. Dito ka na rin kumain. Talaga ba? Okay, sige, ako na maghahanda ng mga plates, sabi ni Joyce. Ngayon kinabukasan, pinuntahan niya si Fake Para, yung totoong Lucy, para ibalita na hindi maganda yung ibabalita niya. Sabi nga ni Para, ano yun? Sabihin mo na sa akin, bro. Kailangan kong malaman ano ba yung hindi maganda nangyari. Kasi bro, yung pinuntahan ko yung mag-anak kagabi, nakita ko okay sila. Para bang walang problema. Para bang mas panatag na yung pinsan mo na si Para sa pamilya niya, sa bagong pamilya niya. Baka ito pa yung pagkakataon para lalo pang kumigting at tumibay yung samahan nila mag-anak. Wala silang kaproblema. Lalo umiyak itong si Fake Para nung nasaktan siya sa masakit na ibinalita ng best friend niya si Joyce. So ito yung mga magaganap bukas episode 37, araw ng Martes, mga kapuso. Ang pakikipaglaban ng totoong Lucy para sa hustisya. Makakamit niya kaya ito? Abangan natin ang final verdict. Mahatulan ba siyang guilty or non-guilty? Kasi meron ditong gagawin si Fake Para, diba? No? Lalaban siya, gagawa siya ng sarili niyang statement. Kaya naman, yan ang dapat natin pakatutukan bukas, mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay kung maaari, makahingi ako sa muting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stone and Life and other GMA shows tulad nito. Happy New Year mga kapuso, happy viewing, maraming salamat po, and God bless us all.